ako bilib. Magandang hapon po, mga kapatid. Mainit na hapon. Ako po si Dr. Edwin Bien, pansamantala, humahalili kay Miss Cheryl Cosim dito sa programang Sagot Kita. Tayo po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc, at 107.9 sa Tacloban. Bukod sa radyo, syempre live tayo sa True TV Signal Channel 19 at maging sa Facebook at ganon sa YouTube din. I-search lang po ang True Network PH. That's T-R-U-E, Network PH. Patuloy po ang pagluluksa ng buong mundo sa pagkamatay ni Pope Francis bilang paggalang po sa kanya, maging ang ibang mga bansang hindi Katoliko. Kasalukuyan pong isinasagawa ang public viewing dito at mamaya po ay may ipapakita tayo na mga counting snippets nung tayo po ay napasyal mismo sa Vatican. Para sa kanyang mga labi sa loob ng St. Peter's Basilica sa Vatican, nandun po yung pagsilip sa kanya at sa Sabado, nakatakda naman siyang ihatid sa kanyang himlayan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Vatican na stroke ang 88 years old na Santo Papa na naging dahilan ng pagkakaroon ng coma at later on ng irreversible o hindi na mapigilan na heart failure. Tatalakayin po natin yan. Ngayong araw katuwang ang MX3, pag-usapan natin ang mga karamdamang iyan. Mabuti na rin na maunawaan po ninyo yan dahil hindi yan po limitado sa mga 88 lamang. At paano tayo makakaiwas dyan? Lalo na yung mga may edad na o kahit wala pa, lalo na ngayon na tag-init po. Ang ating question of the day, paano po kayo makakaiwas sa mga karamdaman ng mga nakatatanda? Particularly siguro, something that is as deadly as a heart attack. Kung may gusto po kayong i-share, comment lamang po sa ating live stream. Baka isa na po kayo sa 5 na makakatanggap ng MX3 gift pack. Ipapakita po natin yung matatanggap nyo dahil sa MX3, dito ako bilib. Ayan po matatanggap nyo, meron po tayong MX3 capsule. 2 klase yan, yung ating 500 mg na 60 capsule in one box, yung ating MX3 Plus. Both have alpha, beta at gamma nutrients in it. At syempre, meron din po yung ating MX3 Coffee Mix na non-acidic at paborito ng marami at ang ating MX3 Tea na pang-cleansing naman sa ating mga kinakain, lalong-lalo na yung mga mamantika, mga sobrang karne at matatamis sa ating katawan. Alright? Of course, may kasama yung Holy Bible. Matatanggap po ninyo yan. Ikakatok na lamang sa inyong pintuan. Huwag po kayo mainip. Sometimes it takes about 2 or 3 weeks dahil nanggagaling pa ng Davao. Basta rest assured. Basta sinunod po ninyo yung pagpapadala ng inyong kumpletong pangalan, ng inyong kumpletong address, ang inyong numero at yung date ay matatanggap at matatanggap nyo po yan. Okay? So, simulan natin ang ating talakayan mga kapatid ngayong hapon. May gusto lang po akong ipakita as our introduction. Pwede po ba yun? Ang ating direktor, ayan, pakita lang po natin. 2 or 3 weeks ago, about more than 2 weeks ago, personal po akong nandyan sa Vatican, dyan po sa St. Peter's Square, kung tawagin po nila, no? At makikita nyo, ito po yung mga tao na hindi pa po namamatay ang ating Santo Papa during that time. But these priests are going there dahil nabalitaan po nga nila na may karamdaman ang Santo Papa. At ang inyong lingkod po ay kasama ng ibang grupo na nakatayo doon sa gilid, sa tagiliran dahil there is a window, alam nyo merong bintana doon kung saan tunay na, I think, weekly kumakaway ang Santo Papa doon sa mga gustong makita siya. Meron pong isang bintana sa bandang itaas. But sadly, we were not able to see him dahil nga po, at that time, medyo mabigat na yung kanyang karamdaman. Okay? So, marami po ang nakikisimpatya sa kanyang pagpanaw, but I think he lived a very purposeful life. So, yan po ang ating pakikiramay sa kanya. So, ngayon, pag-usapan po natin yung kanyang naging karamdaman. Mabigat nga bang karamdaman ito? Ito ba ay maaaring mangyari kahit na sa inyo? Gaano ang edad na pwedeng magkaroon ng ganitong problema?
Pakita nga po natin. Direct yung ating picture number 1. Ito po yung litrato ng ating Santo Papa. No? Marami po ang nagmamahal sa kanya, si Pope Francis. At doon po sa kanyang litrato, pinapakita po rito na noong 22nd of April, ayan, sa picture number 1, doon po natin makikita na ito ay nag-suffer ng stroke, na comatose, pagkatapos ay nagkaroon ng irreversible circulatory collapse. Bakit po natin pinag-usapan to? Hindi niyo po ba napupuna na sunod-sunod na maging ang ating mga celebrity artists ay nagkakasakit at pumapanaw din sa kanilang karamdaman? That means our body is beginning to weaken. Nanghihina po ang ating katawan at maraming kadahilanan nito. Kaya kailangan atin pong alagaan. No? So mamaya bibigyan ko kayo ng mga tips paano natin alagaan ang ating katawan. So tanggalin na po natin direct ang ating picture na yan. Pag-usapan natin yung una na nangyari nga po dito kay Santo Papa. Una, siya po ay na-stroke. Sa ngayon po, ang tawag ng mga doktor na sa stroke ay brain attack. No, hindi na po stroke, kundi brain attack. Para ito po ay nahahawig doon din sa heart attack. That means something is happening kung hindi sa puso, dito sa ating utak, and that is cardiovascular or vascular in nature. Tingnan natin yung ating picture number 2 at ito po ang mga kadahilanan para ang isang tao ay mag-suffer ng brain attack or ng stroke. Yan, direct ipakita nga po natin itong taong hawak-hawak ang kanyang ulo. Yan, tingnan natin. Pwedeng dahil sa physical injury, makikita po niya yan doon sa kulay asul, baka nauntog kayo ng malakas o baka kayo ay nasa isang sport na delikado. Yung mga extreme sports ba? Chronic inflammation o pamamaga, dala ng impeksyon. Maaaring may mga mikrobyo na tumutulay po sa loob ng ating utak, gaya po ng meningitis, no? Aneurysm, kung nadinig nyo na po yung word na aneurysm, kung saan ang mga ugat ay lumulobo at maaaring pumutok ito. AV malformation o pagkakaroon ng problema sa koneksyon ng mga ugat. Pagtaas ng blood pressure na binabaliwala natin. Akala natin ang 200/100 baliwala. Ang pagkakaroon ng matitigas na mga ugat. Ang puso na wala sa tiyempo, ang pagtibok. Those are incident or causes of a stroke or a brain attack. So, direct patanggal na po yan at ilipat naman natin ang ating picture doon sa picture number 3 para mas lalo po ninyong maunawaan. If you remember right, may isang kandidato ng presidente dati na malamang malaki ang kanyang tsansang manalo pero nagkaroon po siya ng ganitong kaso. Picture number 3, direct ipakita natin. Ayan o, yung nakikita po ninyo dito sa leeg ay carotid artery. Yung carotid artery na yan, alam nyo, ay pwedeng magkaroon ng mga pagbabara, pagsikip ng ugat, kaya hindi makadaloy ng maganda yung dugo. At ano ang dahilan ng ating pagsisikip dyan? Deposito po yan ng mga taong mahilig sa karne-karne, taba-taba, mamantika, lalong-lalo na kung sasamahan ito ng sobra-sobrang carbohydrate at asukal. Naninigas po ang ugat na to, kung tawagin natin ay atherosclerosis, at maaaring mula rito ay may isang matatanggal na blood clot at aakyat sa ating utak. Pakitanggal na yan direct at ipapakita natin. Halimbawa dito sa leeg natin, bigla na lang pong may natanggal na isang clot at umakyat po sa ating utak. At doon ito'y magbabara. Nandun po yan sa picture number 4. Yan tingnan po ninyo yan. Pwedeng may magbara, pero pwede ring pumutok ang ugat. So ang stroke or brain attack could be due to a blockade, an artery blockade, or a hemorrhage. Of course, mas delikado yung hemorrhage dahil walang humpay ang pagtulo o pagdaloy ng dugo na ito. Kaya itong dugo na to, minsan napakalaki na, sinlaki na ng bola, yung bola ba na maliit, parang malaki ng konti sa itlog, itutulak niya yung utak. At kung maapektuhan yung parte na paghinga, then it can cause immediate death. Naalala niyo po, yung nabanggit ko na artista, action star, na kumakandidato. This is probably what happened to him. A hemorrhagic stroke versus doon naman sa isang may nagbara na kung tawagin natin ay ischemic stroke. Okay, tanggalin na po natin direct yan. So, ano na ang nangyari sa kaso ni Santo Papa?
di nagkaroon po siya ng stroke. Maaaring hindi na po siya gumagalaw. Nakahimlay na lang po siya ng matagal. So, kung lagi po tayo na nakahimlay lamang, hindi dumadaloy na maganda yung ating dugo, of course, it affects all other body organs. First of all, hindi ka na makakakain ng tama. So, mapipilitan ng doktor, lalagyan siya ng NGT. Yung paghinga, apektado. So, mapipilitan po na lagyan siya ng oxygen at kung hindi, baka ma-intubate pa. At naalala natin na na-hospital po siya, ngunit nailabas din, hindi ba? Baka pagdating naman ng kanilang lugar, doon sa kanyang kwarto, hindi naman masyadong na-turn, kung tawagin naming mga doktor, no? So that nagpo-flow pa rin yung kanyang dugo. Hindi kamukha kung siya ay nasa hospital, ganun din, maaaring mag-suffer din po siya ng mga complications nito. So, ito yung maaaring komplikasyon. Medyo matindi. Tingnan natin ang picture number 5. Direct ipakita natin. Pwedeng mauwi ito sa comatose condition. Okay. Ano yung comatose condition? Yung po bang hindi na nagigising? Humihinga naman, pero mababaw yung paghinga. May tibok ang puso. Pag pinupulsuhan namin, mayroon, pero mabagal. Hindi umaabot ng 80. At parang very faint ang heartbeat. So what's happening there is, kung titingnan po ninyo yung picture na ito, yung normal na nasa itaas, yan sana yung normal na wave. Kitingnan nyo po ba yung sa bandang kaliwa, sa bandang dulo, sa pinakataas, yun yung normal wave ng ating utak kung tayo ay magpapa-EEG. Ang tawag natin dyan, beta wave, gamma wave. Pero kung titingnan natin ang taong na pupunta sa coma condition, nakita nyo ba yung parang sa bandang gitna na parang sulat ng doktor na nagmamadali? Parang kinayod lamang. Yan na yung nangyayari dun sa kanyang wave or brain wave. Or kung titingnan natin yung sumunod sa ilalim, may wave pero irregular. May malaki, may maliit. Yun. Yan po yung tinatawag nating comatose condition. And of course, syempre delikado yan dahil kung hindi po siya magigising, baka magtuloy-tuloy. So anong ginagawa po ng mga doktor dyan? Nagre-request po ng certain laboratory test, particularly kung tawagin namin ay MRI or CT scan. Nandun po naman, pakitanggal na yung direct, doon sa picture number 6. No? Hindi naman lahat ng nako-comatose lamang ang na-i-scan o brain scan o MRI scan. Minsan mahalaga din po sa amin. Sumasalang ang pasyente ng ganun sa isang procedure, parang mayroong machine na nag-i-slice. Hindi totoong ini-slice, no? Doon lang sa images, slowly yung brain para makita, are there certain parts na may nagdurugo o certain parts na may barado. Tapos nakikita rin po namin dyan, aling parte ng utak ang hindi nadadaluyan ng sapat na sirkulasyon. At nandun po yan sa picture number 6. Ayan, direct pakita natin. Ayan, tingnan po ninyo yung bandang kanan muna. Yung bandang kanan. Ayan. Fully conscious. Light up. Parang gumagana. Maganda yung daloy ng dugo, no? So nakikita dun, gising yung tao. Tingnan natin yung gitna. Parang hindi na masyadong nadadaluyan. No, hindi na nag-iilaw. Wala na kaming nakikitang masyadong activity in the brain. At kung titingnan nyo yung pinakakaliwa, vegetative state. Alam niyo po ba yung word na yun? Vegetative state. Parang from the word vegetable. Vegetable na yung tao. Hindi gulay, kundi parang hindi na siya gumagalaw. Gaya rin ng isang gulay. Parang nakahinto na lamang ang halos lahat ng kanyang metabolic function. Mababaw na mababaw ang paghinga, mababaw din ang pagtibok ng kanyang puso. Pakitanggal na yan direct. So, ano ang ginagawa namin? At mamaya ay ide-demo ko po kung anong ginagawa namin sa taong may suspecha kami na na-comatose or na-stroke. Ito naman, picture number 7, yung ginagawa namin bago yung demo. Ito yung tinatawag naming Glasgow Coma Scale. Okay, tingnan natin to direct. Glasgow is a doctor. Siya yung ngayong nagbigay nitong scale para malaman namin by numbers kung ito ay mild lamang, ito ay moderate, o kaya severe type of stroke or comatose. Pag siyempre severe, then we realize na baka mamaya mauwi ito sa pagpanaw ng tao. So, tingnan natin ha. Sa bandang kaliwa, tinitingnan namin yung mata. Kaya bang dumilat mag-isa?
Iniilawan namin, kaya bang sumunod ng mata sa ilaw? Yan. Tapos, kinakausap namin. Tinatanong namin, "Hello, sir. Do you know where you are?" Ayan. Kapag ito'y sumasagot, that is a low score. Pero kapag halimbawang nagsalita, pero hindi naman akma doon sa aming itinatanong, medyo kwidaw din kami dyan. Pero kapag alam niya yung bilang persona, sino siya? Anong pangalan mo, sir? Alam niya yon. Nasaan lugar ka? Alam niya yung when o where. Ano ang taon ngayon? When. Ayan. That means maganda yung aming evaluation. Okay. And the last, hinahawakan namin yung kamay. Pinapapisil namin ang aming daliri. Tinitingnan namin kung may lakas. Okay. Binabalubaluktot namin yung braso. Tinitingnan namin kung kaya niyang baluktutin or iunat. At doon, nalalaman namin kung ano ang scale ng epekto sa kanyang puso. Sorry about that. O sa kanyang utak. Okay? So, tanggalin na natin yan direct. Sorry po, nasa mid ako. May nakakaalala yata sa akin. Ang gagawin natin ay magpo-pause muna po tayo for a few reminders at as per request ni Miss Carmi ay magde-demo kagad ako bago natin pag-usapan yung pinakahuling komplikasyon na nangyari kay Santo Papa. Ipapakita ko yon, yung pagte-testing namin at sa pinakadulo naman, ano ang pwede nating gawin para matulungan ang taong na stroke. Kung kayo po ay may katanungan, mag-comment lamang po sa ating Facebook live stream. Malay nyo, isa kayo doon sa mananalo. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Believe. With the glory. Napakaganda mga kwento po nila, no? Nagbabalik po tayo ang programang Sagot Kita. Ito po muli si Dr. Edwin Bien. At ang naging question of the day natin, paano makakaiwas sa mga karamdaman ang mga nakatatanda? Isama na natin, pati bata. Ituloy natin ang ating talakayan, mga kapatid. Kanina pinangako ko sa inyo na meron akong gagawing mga short demonstration para malaman po ninyo, halimbawa, na stroke, si lolo, si lola, si nanay, si tatay, or whoever na mahal nyo sa buhay, dinala nyo na po sila. Huwag nyo patatagalin sa emergency room. Kasi doon kailangan ma-evaluate po kagad sila. At sa proper evaluation, maibibigay yung proper treatment. Wag na wag po ninyong, halimbawa nakita ninyo na nahimatay, nakalungay-ngay, hindi makausap, hahanapin nyo yung gamot tapos ipipilit nyong ipapainom sa kanya. Dahil baka mamaya, hindi to ang tamang gamot. Lalong-lalo na po, yung mga tinatawag naming biglaan na vasodilator. Biglang bubuka daw yung ugat. Hindi naman yun ang tamang gamot para sa pasyente. So, wag po, no? So, pagdating ng emergency room, the first thing that we do is to use this. Ayan, no, makikita nyo, demonstration na kagad. Tinitingnan namin po yung mata. Ayan, nakikita nyo, iniilawan yung mata. Ayan, tinitingnan po namin yung tinatawag na pupillary response. Nagbubuka ba, nagsasarado, nagre-react ba, o hindi, yung pupil. At kung halimbawang gising naman, bagamat mahina, pinasusunod namin. So, ginagawa namin, papunta rito, tinitingnan namin kung kayang sumunod nung mata po niya doon sa ilaw without turning their head. So, malaki ang nakikita na po kagad namin na epekto doon sa utak pa lamang through this. Okay. Next, mahalaga na wag tayong nagkukumpulan doon sa emergency room. Minsan nakikita ko, mas napakarami ng bantay na hindi na talaga maasikaso o ma-check up ng mabuti yung pasyente. So, important po yun na bigyan po ninyo ng leeway, bigyan nyo ng lugar yung mga mag-check up sa inyong minamahal. Ang pangalawa, ito po, hammer. Nung araw, hindi ko pinapansin ito. Akala ko, ano ba yan? Parang hammer lang na goma, no? But in reality, this plays a very big role, no? Tinitingnan po namin yung reflexes. Kaya bang sumipa nung siko, nung tuhod? Ginaganon po namin. Pagkatapos, ito pong dulo, mahalaga to, hindi naman very sharp, pero minsan pinatutulay po namin yan sa talampakan. Subukan po ninyo. Kumuha kayo ng dulo na hindi naman masyadong matulis, iganon po ninyo sa talampakan nyo. Ang normal, syempre, magko-close. Pero may ibang tao, kahit na iganon mo, walang response. May iba naman, pag ginanon mo, imbis na mag-close,
o open, nag-hyperextend ng ganon. So muli, that is one way for us to evaluate tungkol doon sa Glasgow Coma Scale. And the last, medyo matindi pag tiningnan ninyo, sabi nyo, bakit nyo sinasaktan? Gamit yung aming knuckle, dinidiinan po namin sa dibdib. Si nanay, si tatay, dito. Yung madiin na medyo naghahanap kami ng response doon sa pain. May iba na talagang napakadiin na, wala pa ring nararamdaman. And that is not a good prognosis para sa pasyente. May idea na kayo? So, yan po ang ginagawa ng mga doktor to evaluate yung taong na-stroke at taong maaaring nasa coma condition. Alright? So, ituloy natin ang ating talakayan dun sa nangyari kay Pope Francis, no? So, ang nangyari nga ay na-stroke, na uwi siya sa coma condition. So, habang nakahiga po siya, nakaratay siya, napuna ng mga doktor na erratic na yung kanyang blood pressure, no? Tataas, bababa, minsan laging nasa baba. Yung kanyang pulso, erratic din, halos palpatory o hindi na talaga maramdaman nung nagche-check ng doktor. Ano yung nangyayari dito sa kondisyon na to? Nandun direct sa picture number 8, tingnan nga po natin. Iba ang cardiac arrest sa heart attack. O, nadinig nyo na yan, ha? Unahin natin yung cardiac arrest. Yung function ng puso nawala sa normal kaya hindi siya tumitibok. Maaari siyang mahimatay. Nasa kulay blue po. Basahin natin yung mahimatay siya. Totally nag-blackout siya. Pwedeng umuungol po siya na masakit daw yung dibdib niya at nagpapalpitation siya. Okay. Ngayon, ano naman yung heart attack? Bigla na mayroong nagbabara doon sa ugat ng puso niya. Yung pong tinatawag nating coronary artery. Kuha nyo? Ito rin ang kanyang nararamdaman. Masakit din ng dibdib, no? Buong katawan maaring sumakit. Minsan ang sumasakit dito, kalingkingan ng daliri. Tanggalin na po natin yan direct. Para lang maunawaan natin mabuti. Ipapakita ko. Can you remove that direct? Ipapakita ko lang yung kalingkingan ng aking daliri. Ito, yan. Nakakaramdam po tayo dito. Ayan, mula rito, na tumutulay dito, hanggang dito, yung kirot o sakit niya. Hindi lahat ng heart attack ay dito o dito. Minsan sa sikmura. Ang pakiramdam niya parang sinisikmura siya and it could be a heart attack already. So, napakahalaga na tinatandaan po natin yan. So, ipapaliwanag ko pang mabuti itong heart attack versus a cardiac arrest. Direct ipakita natin yung picture number 9. Ayan, no? Heart attack occurs kapag may clog doon sa artery. Yung artery na yon ay tinatawag na coronary artery. Yan yung nagsusupply ng dugo sa puso. Hindi porke dumadaloy ang dugo sa puso, nagagamit niya yung mga dumadaloy doon. Kumukuha din siya ng kaunti. Tumutulay yon sa coronary artery. Pag nagbara yon, yung dulo ng artery na dapat sinusuplayan niya, mamamatay. Mamamatay yung part ng pusong yon. So, hindi natitibok yung puso ng tiyempo. Kasi one part of the muscle is dead. Kuha nyo? Yan ang heart attack. A block in the coronary artery. Ano yung kanina binanggit ko? Pakitanggal na po yan direct. Yung binanggit ko kanina, yung tinatawag nating cardiac arrest. Nag-arrest yung puso. Bakit? Tingnan natin ang picture number 10. Yan. Sa cardiac arrest, walang bara. Ano naging problema? Nawala yung normal na kuryente na dumadaloy mula sa ibabaw ng puso na kung tawagin ay SA node, papunta sa ilalim ng puso na kung tawagin ay AV node. Alam niyo may kuryente ang puso Yan yung chine-check namin sa ECG o 12-lead echocardiogram o electrocardiogram. So, walang bara, pero muli, nawala yung tibok sa normal. Tanggalin na natin yan direct. Ang tawag namin diyan minsan, fibrillation. Nadinig niyo na po ba yon? Flutter. Yung fibrillation, yung imbis na labdab, 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 yung tibok ng puso, labdrap, 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 mawala sa tiyempo. So,
ito yung napapanood nyo sa pelikula na kinukuha bigla yung defibrillator, ilalagay sa harapan ng dibdib ng pasyente at sasabihin, clear. That means, umalis kayo dyan kasi may kuryenteng dadaloy. Pipindutin yon at makikita nyo biglang ma-shock yung pasyente. What we're trying to do is to bring back, to shock back yung puso to normal beat niya. Kuha nyo? Okay. Ngayon, what happens to a person na nag-suffer ng cardiac arrest o ng heart attack? Pakita natin direct, picture number 11. Yan o, pwede siyang nahimatay. Without warning, nasa bandang kaliwa, wala na lang siyang malay. Wala na rin siyang pulso. So matatakot po tayo, no? Or kung heart attack naman siya, pwedeng dahan-dahan, madali siyang mahapo. Hindi makapaglakad, parang nauupos sa kandila. Nakakaramdam po siya ng pagbigat ng dibdib. So, hindi po siya biglang nahihimatay, pero nagrereklamo siya na mabigat na yung kanyang dibdib. Pinagpapawisan po siya. Now, this is a heart attack. So, both of these are very important for us na ma-realize. Hinimatay bigla or nagko-complain na mabigat ang dibdib at nahahapo. Tanggalin na po natin yan direct. So, this is what happens to people suffering from doon sa kaninang binanggit natin. Now, what do we do? Ito ang gagawin natin. Ipakita natin ang picture number 12 direct. Bilang doktor, kahit hindi naman doktor, pwedeng mga marurunong, pwede na po kayong magsimula ng CPR. Yung CPR, yun po yung binobomba po ninyo. Yung puso. There was a time na nag-imbita po kami from the Philippine National Red Cross at nagturo ng proper CPR. Huwag babaluktutin ang siko po ninyo kapag nagbobomba. Kailangan unat ang siko. At ang ginagamit po ninyo, hindi yung puwersa ng inyong braso, kundi yung puwersa ng gagaling sa inyong balikat. So, 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000. Muli, huwag babaluktutin ang inyong mga siko at ang inyong dalawang kamay ay magkapatong. Nakuha po ninyo. Direct pakitanggal nga at ibabalik ko na lang yan mamaya. Gusto ko lang makita po ninyo. Yung iba kasi nakikita ginaganito. Oh. So where is the force coming from? From here. Mali po yun. Diretso ang ating braso. Huwag babaluktutin ang siko. Pagkatapos, yan, lalapit naman ako sa mic, ididiin po ninyo ng ganon. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000. Kuha nyo. Tapos, may bilang yon. Pag tapos na kayo, tsaka naman magma-mouth-to-mouth resuscitation. Pagkatapos nun, balik na naman po doon sa 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000. Yan ang proper CPR. Kung hindi po kayo marunong, pwede po kayong mag-aral dahil libre po yung pag-aaral niyan sa Philippine National Red Cross. And that is very important na marunong po tayo. I think that should be one na dapat tinuturo sa eskwelahan. I think sa high school level and even college level. Pakita natin uli, direct yung picture number 12. Balik lang po natin, ano ang gagawin kapag heart attack naman? Hindi mo alam Hindi naman nahimatay. Masakit lang ang dibdib. Tumawag na po tayo ng ambulansya. O kaya dalahin na po kagad natin siya sa ospital. Dahil baka kakailanganin niya nung mga tinatawag na vasodilator na nilalagay sa ilalim ng dila. Bubuka yung kanyang ugat, maaaring mahimasmasan siya, and that could be life-saving para sa kanya. Remember, may bara, mamamatay tuloy, some part of the heart. Ayaw nating mangyari yon. So, kapag nabigyan siya ng tamang gamot, hindi naman mamamatay yung kanyang puso agad, kundi madadaluyan na muli ito ng tamang dugo. Nakuha po ninyo? Sige po, tanggalin na po natin yan direct. So, those are the things na dapat po ninyong malaman. Hindi lamang tungkol sa pinagdaanan ng ating Santo Papa, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Remember, nahimatay is a cardiac arrest, heart attack, masikip ang dibdib. But both of these are medical emergency. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, idalahin po natin. Hindi kailangan sa pinakamalalaking ospital o pinakamagagarang ospital, doon sa pinakamalapit na klinika o hospital. Okay? At within 7 minutes sana, kung kakayanin, nandun na po tayo. But I know that's impossible. So as soon as we can, ihabol po natin na maagapan po siyang mabigyan ng tamang lunas.
Okay. So, mamaya po, magde-demo naman tayo. Paano kung na-stroke na? Kalahati ng katawan may apektado at paralisado. No? Nakabaluktot na po yung kamay ng ganito. At kung maglakad, hinihila na po niya yung kanyang paa. O, di po ba? Tapos pag nagsalita, nakaganon, nakabaluktot ang mukha. Tapos tumutulo yung laway. At pag kinakausap nyo, minsan wala rin sa huwisyo. These are stroke signs and symptoms na hindi lamang sa ospital, hindi lamang mga therapist ang pwedeng makatulong sa kanya, kundi pati na rin po kayo. Mayroon kaming tinatawag na terminolohiya. Neuroplasticity. Neuroplasticity. Pakisulat nyo, neuroplasticity. Google po ninyo. That means the brain has the capacity to recover. May pag-asa po habang may buhay. Huwag po kayong alis dyan. Magpo-pause lang muna po tayo. Again, for a few reminders, direct. Tama po ba? At magbabalik po tayo with our demo. Galing, ano? Cancer survivor po siya. Nagbabalik po tayo. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien. At paumanhin, naghubad na po ako ng aking coat. Suot ko yung ating pang-clinic. Ang ating question of the day nga pala, paano daw makakaiwas sa mga karamdaman ang mga nakatatanda? Pakitext nyo lamang po yan at baka isa pa rin po kayo na maihabol doon sa mananalo. Ngayon, nangako ako sa inyo na magkakaroon tayo ng demo. Kasi syempre, ikaw na yung bantay. Ikaw yung nasa bahay. Hindi naman pwedeng si tatay o si nanay, lolo at si lola, umabot ng ilang buwan sa ospital. So, pagdating ng bahay, what are the things that you can do sa isang taong na stroke? So with your permission, pupunta ako sa harapan, iuurong ko lang yung aking microphone. Tama ba? Galing ko na, no? Okay. I'm back. Okay. So this is what we do. The first thing is this one. Ayan. So nakikita po ba ninyo to? Kasi yung mga na-stroke, nakaganyan po ang kamay. Di ba? O, tama ba? Scar me. O, ito na ang aking camera. So, kapag ang kamay ay nakaganito, yan, nakabaluktot po ng ganyan, hindi yan makakahawak. So, yung pagkakaroon po ng bola like this, kung hindi man niya mahawakan, malalaglag din po niya yan, tutulungan po ninyo na hawakan, and then slowly tutulungan po ninyo, kung kayo nagte-therapy sa kanya, na pumisil ng kamay nung bola. Ayan. At kung kaya na niya, habang kahit mahina pa, hawak-hawak lang niya yung bola sa maghapon. Nag-exercise po siya. Yung exercise na yon will stimulate yung mga ugat po niya at ipapadala yung message na yon to the brain. At doon sa brain, magkakaroon po ng rewiring. Halimbawa, one part of the brain ay naapektuhan. Other parts of the brain can take over doon sa nanghina o naapektuhan part ng brain. Yun yung tinatawag ko kaninang neuroplasticity. Plasticity means to duplicate parts or to duplicate function of some of the parts ng brain. Yan, okay. Okay, ngayon, yung next, di nakaganin din siya, di ba? Ito naman ang pwede nating itulong. Pipili kayo yung magaan lang, may mga magagaan naman po. O 1 pound or 0.5 pounds, pahawakan nyo sa kanya. Okay, ngayon, tutulungan nyo po siya na iunat yung kanyang kamay. Huwag niyong pepwersahin dahil yung iba hanggang dyan lang ang kaya. Okay. Ayan. By doing this, you're activating the biceps, you're activating some other muscle parts, the forearm, hanggang one day, maiunat na po niya ito ng diretsyo. Nakukuha niyo po? So, a very small dumbbell which you will help. Now, holding this dumbbell, ituturo nyo rin po sa kanya na itaas yung kanyang kamay. Like this. Itataas din. Kasi kung makikita nyo, marami po sa kanila nagkakaroon na ng frozen shoulder dito. Hindi na naitataas o naigagalaw ito. Ayan. Kuha nyo. Now, ganun din po sa paa. Di ang nangyayari. Di ba? Hila-hila po niya yung paa. Hila-hila niya ng ganun yung paa. O hindi po siya makagalaw. So, kakailanganin po natin na bumili ngayon ng walker. Ayan. Yung walker na yon will help with the balance. Itutulak ng ganon, hihilahin yung paa. Itutulak ng ganon, hihilahin yung paa. Paano kung nakaganito?
O, di isa lamang po yung bibilihin nyo. Yung mga po bang may mga paa na 3 sa ilalim na baston. Ganun din. Itutulak nyo ng ganun, hihilahin yung paa. And then, you can also do massages on the legs para po dumaloy ng mabuti yung dugo. Ganun din, habang nakabaluktot itong pong paa, inuunat naman po ito dahan-dahan. Inuunat dahan-dahan. Inuunat dahan-dahan. Ganun din sa likuran. So, although nasa likod ako ng microphone, tinutulungan nyo din po siyang iganon ang kanyang paa. Alright. So, babalik ko po yung microphone dito. I hope kahit papano may natutunan po kayo in helping a person na nagsuffer nga ng stroke by moving yung kanilang mga limbs or extremities na naapektuhan. Pero hindi po nagtatapos doon. Of course, there are some medicines that doctors are using para bumalik po yung pagdaloy ng dugo sa kanilang utak. And personally, in our clinic, mayroon po tayong therapy na ginagawa para po doon sa brain na naapektuhan naman ng pagkakaroon ng blood clot. Kasi imagine niyo, ang ini-exercise natin itong katawan. What about dito? Hindi mo naman ma-exercise ito kasi bungo po ito. So, there are some therapies that you can do on this part of the brain para po matulungan. Alam niyo po ba na magka-criss-cross yan? Kapag ang bara dito, sa kaliwa, ang paralisado yung kanan. Kapag ang bara dito, ang paralisado yung kaliwa. So, kanina, kaliwa yung akin dinedemo. That means, banda rito po yung bara ng tao. Okay, so, ngayon po ay natapos na yung aking demo. Ang gagawin naman natin ay sisilipin na natin ang mga tanong, ang mga komento ng mga netizens sa ating Facebook. At naipadala naman na po, na-senyals na sa atin yung mga katanungan po ninyo. At piliin natin, number 1, si Bambam Berente. Doc, sa anong edad po mas risk makoma ang isang tao? At ano po ba ang best way para maiwasan ang karamdaman na ito? Wow, nice talk. Nice question. Bambam, of course, habang tumatanda ang isang tao, mas tumitigas ang ugat. Ang tawag doon, atherosclerosis. Mas nagna-narrow down o kumikipot itong ugat na to. Siyempre, mas makipot, mas madaling magbara. Kuha po ninyo. Pero sa ngayon, we are seeing cases ng stroke or brain attack na nauwi sa coma kahit bata pa na 40. Dati nasa 70 pag inaatake ng stroke. Ngayon kahit 40 pwede na. Dahil siguro sa ating mga choices ng pagkain. Mas mabilis na ngayong magsarado ang ating mga ugat kasi nasasanay tayo sa puro fast food na lamang. So mas maganda, lutong bahay ang ating pipiliin. Ano daw ang best way? Di yun nga, sabi ko, lutong bahay, wag puro fast food. Ethel Unahan Bueno, ano pong gamot sa hepatitis B? May mga gamot na po ngayon na ginagamit nila for hepatitis B. It's not a 100% guarantee na makatutulong. But there are some antibodies that are being given to counteract the antigen. You can check with your gastroenterologist dahil mga injections po ito. Okay? Now, hopefully, isa po kayo doon sa matutulungan nito. Si Leia Makaraan Baisa, para makaiwas sa karamdaman ang mga matatanda, kailangan may monthly check-up. I agree. And together with the monthly check-up, magkaroon na rin po tayo ng kahit quarterly na laboratory test. May mga package laboratory na kasama na po yung ECG. Minsan, kasama pa nga yung X-ray, nakapackage na mas mura kaysa sa paisa-isa. Okay. Iwas sa mga mamantika o matatabang pagkain. Bakit nga ba habang tumatanda tayo, yung kaya na natin bilhin yung masasarap, bawal nang kainin. Mag-ehersisyo. Tama. Yun nga lang, napakainit sa panahon ngayon. So be sure na meron po tayong sapat na water para maiwasan po natin ang heat stroke. Iwas sa mga bisyo. Kumain ng masusustansyang pagkain, gaya ng gulay, prutas, gaya ng mangustin. Oy, salamat po. At syempre, matulog ng tama. Sabi ito ni Ethel, wag po kayong masyadong nagpupuyat, kaka-scroll ng cellphone ninyo, lalong-lalo na kung lampas na ng alas 10 ng gabi. The best time to sleep, actually, is 10 o'clock. You know what is a better time than 10 o'clock? Before
10 o'clock. Tandaan niyo po yan. The best time to sleep is 10 o'clock. Ang tanong sa akin ng iba, paano yung mga nasa call center? Oo nga kawawa naman din po sila. Nag-iiba yung body clock nila. So, kailangan tanggalin din yung bisyo para maiwasan yung pagkakasakit nila. Si Ramel Maluto, para makaiwas sa karamdaman lalo na ngayong mainit ang panahon, mag-ingat palagi sa mga kinakain ng mga pagkain, ugaliing kumain ng healthy food. Ano yung healthy food? Dahon-dahon. Tulad po ng gulay, isda at prutas at mag-ehersisyo, iwas po tayo sa mga matataba o mamantikang pagkain at huwag kalimutan uminom ng MX3. Watching from Guimaras. Thank you very much. Si Joan Donor Lacandula, para makaiwas sa mga karamdaman ng matatanda, dapat mag-exercise pa din. Oo nga naman. Hindi porke tayo 70-year-old na, tamad na tayo I have seen some people na 70s na, nag-gym pa rin. Alam nyo, meron akong mantra sa kanila I would rather be the oldest person in the gym than the youngest person in the cemetery. Nakuha nyo yun? Ganda, di ba? Be the oldest person in the gym rather than the youngest person in the cemetery. Ayan. Janet Papa Arceo. Good afternoon po, Doc Bien. Mag-take po ng MX3 capsule, 500 mg 2 times a day. Mag-exercise and eat healthy food. Thank you, Janet. Rowena Lorenzo, unang-una po magkaroon ng disiplina sa lahat ng ginagawa natin sa pagkain, mga gulay, prutas ang kainin, ehersisyo, iwasan ng matatabang pagkain, processed food. Oo nga, yung mga delata, fast food, no? Ronald Tumbaga, take MX3 lang po. Ang the best na payo ko. Thank you very much. Dami pa. Easy Pablo, mahilig po ako sa matamis at asukal po. Kasi pangpasarap daw ito ng pagkain. Yan ang dapat nating iwasan. Alam niyo po ba, hindi kolesterol ang nagkukos lamang ng pagbabara ng ugat natin. Lagi kaakibat nito ang karbo. So, yung matatamis at saka sobrang mga pasa, kanin at mga pansit. Damay po yan, no? Sabi ni Easy Pablo, 59 years old pa lang daw siya mula sa Mambugan, Antipolo. Ay marami na siyang nararamdaman. Si Rebecca Camposano Daniwan, para makaiwas sa mga karamdaman ng mga nakatatanda, kailangan matulog ng sakto, kumain ng masustansya, iwasan ng mamantika, uminom daw ng MX3 bilang kanilang bitamina. That's nice. Thank you very much for your questions. May mga humahabol pa po, pero pasensya ng muli. Naubusan na tayo ng oras. Narito po ang mga masaswerteng nagwagi ng MX3 gift pack. Number 1, Ethel Bueno, palakpakan. Lea Baisa, Joan Lacandula, Rowena Lorenzo, and Janet Papa Arceo. Reminder, para matanggap po ninyo ito, kasi nagte-text kayo sa amin, sinasabi, ba't wala pa? Kasi hindi po ninyo ginawa ito. I-message nyo po ang Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Buksan nyo yung Facebook nyo. Hanapin nyo yung Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Doon isulat nyo yung buong pangalan nyo, ang inyong contact number, ang inyong kumpletong address, at kung maaari, yung date kung kailan kayo nanalo. Para mabasa po yan, at mula Davao ay maipaparating sa inyo ang inyong regalo. At yan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan sa ngalan ni Miss Cheryl Cosim. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita.